'Di ba? Oh, tapos hanggang ngayon meron pa aba, yari, oh. Talagang hindi umusad. Ano sabi dito? Taguig flood control base sa ebidensya, no, halos kontrolado ni Senate President Cayetano ang DPWH operation sa Taguig, mga bossing. Basahin ko ha, yung mismong nakapost dito sa channel ni Ping Lacson. Ang kalakaran sa Taguig, kontrolado ng isang tao, ipinapakita ng ecosystem sa Taguig na itinalaga na ng maaga ang mga proyektong pang-infrastruktura sa mga paboritong contractors habang inaasahang susunod ang district engineer sa mga utos ng mga pinagkakatiwalaang tauhan ni Senator Alan Peter Cayetano. Sir, mukhang tenga lahat ito oh. Mukhang mga hindi tapos yata ito, sir. No? Mahirap maihabol to. Yung tipo bang sinasabi ko na mahirap maihabol to kasi merong iba ang ginagawa nila, no? Pagka alam nila na maiimbestigahan na sila at malapit sila sa bingit ng imbestiga, bigla nilang papapuntahan, ipapagawa. Yun nga po yung ibang mga nakikita nila Vince Dizon, mga bossing na, kakasimento lang nito kakagawa lang nito alam nyo na iimbestigahan kayo, kaya nyo pinuntahan. Ganon ang estilo ho nila, mga kababayan. 'Di ba? Kaya nga po tuloy-tuloy ang pag-iimbestiga. Sabi ni Tato, ayun, bumati lang pala. Si Sir Sunny Reyes, si I.M. Batman, 'di ba? Kaya tuloy-tuloy po ang pag-iimbestiga sa kanila. At ngayon po, syempre mga kababayan, parang magmukha naman na pumapalag si Alan Peter Cayetano para magmukha naman na meron ding korupsyon. Si Senator Panfilo Lacson, kailangan niyang rumesback. At ang resback po, mga kababayan, ni Alan Peter Cayetano, eto na po ang kanyang mga ebidensya, mga bossing. No? Eto na po ang kanyang mga ebidensya laban kay Senator Panfilo Lacson. At ang sabi dito ni Alan Peter Cayetano ay, let me assure you guys, no? Sinisigurado ko sa inyo, mga Pilipino, no? Sinisigurado ko sa inyong lahat na whether we're talking about Senator Lacson o yung ibang nabanggit ko dati, may hawak din tayong ebidensya. Ayan laki-laki may hawak din tayong ebidensya, no? May hawak din tayo. Pero ang sabi po ni Petra, mga bossing, pero ilalabas ito sa tamang lugar at tamang panahon. Mga kababayan, Ma'am Josefa Oliva Lopez, I am Batman, Marivic Brasos, kanino nyo narinig iyan? Di ba sa mga DDS? No? Si Congressman, yung meow na napatalsik sa Congress, ganyan din ang sinasabi. Ilalabas po natin sa tamang panahon. Si Leandro Leviste, ganyan din po ang sinasabi. Ilalabas natin sa tamang panahon. Na ngayon po naku po, yung dalawa, yung mag-ina, Leandro Leviste at si Loren Legarda, nanganganib din po sa kasong plunder, mga kababayan. Pero yun mga bossing, meron ka na palang ebidensya, no? Lalo na kay Senador Panfilo Lacson. Binabanatan ka na, ayaw ng ceasefire, nilalabasan ka na ng ebidensya ng kampo ni Senador Panfilo Lacson. Bakit hindi mo pa ilabas iyan? Bakit kailangan tamang panahon pa? Para din bagang impeachment yan? No? Sasagutin namin lahat iyan sa tamang panahon. Sasagutin namin yan sa tamang lugar. Di ba? Puro ganun tamang panahon, tamang lugar. Yung dati kay Pangulong Bongbong Marcos, sinisira nila si Pangulong Bongbong Marcos. Yung mga vlogger nila na sila Maharlika, sinasabi doon sa kanilang mga taga-sunod, taga-subaybay? Ilalabas namin yung video, yung pulburon video. Kailan daw? Sa tamang panahon daw po ilalabas yung mga video. Anak ng putik na yan. Meron kang presidente na gustong ipabagsak. Meron kang presidente na gustong matanggal sa pwesto. Tapos yung ebidensya mo, ilalabas mo sa tamang panahon.
Dumating yung tamang panahon, 2 taon makalipas nung sinimulan ho nila yung paninira kay Pangulong Bongbong Marcos. Ano pinakita sa ating ebidensya? AI. Ang layo-layo ho. Hindi makatotohanan. 'Di ba Sir Nap San Jose o Ma'am Nap San Jose, kung Sir ka man o Ma'am ka man, maraming salamat po sa inyong super sticker. 'Di ba? Ilalatag mo na 'yan. Ay, gustong-gusto ko na matanggal ito sa pagka-presidente. 'Di ba Sir Bench? Uy, paghawak mo na, lalapag mo na agad diyan. Hindi na yun, basta sa tamang panahon, lalabas ko 'yan. Baka naman kasi wala naman talagang ebidensya laban sa kanila. At kunyari meron para ma-bluff lang. Alam niyo ho, ang tao, alam niya sa sarili niya kung meron siyang ginawang multo o meron siyang ginawang kalokohan, 'no? At kapag yung mga ganyan, binablap mo, hindi kakagat sa pambablap mo 'yan. 'Di ho ba, mga kababayan? Mukhang malabo hong mablap si Senador Panfilo Lacson, mga bossing. Sabi ni Ruel De Buton, kung merong ebidensya, ilabas mo. Hindi isasama mo si Aisa Segura. Hindi yung isasama mo nga naman talaga si Aisa Segura, tas kakantahan mo kami, "Pagdating ng panahon." DDS na lang, sir, ang naniniwala diyaan sa mga estilo ninyo na pagdating ng panahon, 'no? Pagdating ng panahon, baka ikaw rin at ako. Mga tulongges na lang, sabi ni Yorme, ang maniniwala diyaan sa tamang panahon na 'yon. Kasi atat na atat, gustong-gusto mo na gibain si Panfilo Lacson. Pero ayan, nilalabasan ka ng mga ebidensya, pinapakitaan ka na ng mga panlaban sa iyo. Tapos sagot mo yung seyo sa tamang lugar at tamang panahon na lang. Sir, baka naman po, no? Baka naman po yang paglalabas ninyo at paglalantad ninyo ng mga ebidensya laban kay Lacson, baka nakakulong na po kayo. Lalo pa ho ngayon, mabilis ang ombudsman. Ano, hindi na ho kagaya ito nung ombudsman dati, nung panahon ni dating Pangulong Duterte na si Martires na hindi ko nga alam na ombudsman pala ho iyon ng mga panahon na yun. Naulinigan ko na lang po, tsaka narinig ko na lang at naramdaman ko na lang si Martires nung ano na po, nung retiro na po, mga huling araw ng pagretiro. Di ba? Ngayon, hindi. Kaya kung meron kang ebidensya, Alan, Peter Cayetano, Mr. Senator, ilabas mo na yan. Huwag mo nang daanin doon sa tamang panahon. Ito ang pinakatamang panahon sa iyo. Binabakbakan ka na ni Lacson. Nilalabasan ka na, nilalantaran ka na ng mga ebidensya.